Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw ng ating mga ginagawa. I'll be back, mga kaibigan, mula sa isang linggong bakasyon. Ayan, may natin bakasyon. At muli ako ay naririto sa inyong harapan, sa inyong mga social media upang ipagpatuloy natin ang pagsabi o sa paghayo o pagbalita ng mga salita ng Panginoon Hesukristo. Ang ating ninilayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Juan Kabanata 13, 13, talatang 35. Ito ang sinasabi: sa pamagitan nito'y makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan mo kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang karamdaman upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon umaga upang idulog ang mga kagalingan ng may mga karamdaman naming mga kapatid, kaibigan na may sakit. Haplusin niyo po sila, Panginoon, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan, O Diyos, at pagkalooban ng kagalingan, pangkaluluwa. Aming idinudulog ang aming bayan, ang aming bansa. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno.
hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang magpuri, sumamba sa iyo, at magpunta sa kanilang mga simbahan upang manalangin. I-worship ka, O Diyos. Ingatan mo sila, Panginoon, na makarating sa iyong iglesia upang makarinig ng mga salita na dala ng iyong mga lingkod, Panginoon. Sa aming mga Sunday School, ingatan mo ang aming mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng karunungan upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng pagsishare ng mga salita mo, Panginoon. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, maging lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, ang mga OFW. Lord, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila naroon. Maging nasa Amerika, sa Canada, Australia, o sa Middle East, Panginoon. Sa Dubai, ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Amin ding inilalapit ang aming mga kaibigan na nagmamigrate o naninirahan na sa ibang bansa. Dahil sila, O Diyos, ay nandoon nakapaghanap buhay. Ingatan mo po sila, O Diyos. Naway magamit mo sila bilang ilaw at asin sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon. Tulungan mo din sila sa kanilang mga buhay doon. Upang sila, O Diyos, ay makita sila na ang banal mong Espiritu ay nasa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Marami ang nagsasabing sila ay Kristiyano. Marami ang umaaten sa simbahan, mga Bible study, mga Bible apps, at nagpo-post ng mga Bible verses. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakikita ba sa buhay mo si Kristo? Iyon ang mahalagang tanong. Nakikita mo o nakikita ba sa buhay mo si Kristo? Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lang nakikilala sa salita, kundi maging sa gawa. Ang tagasunod ni Kristo ay may marka ng pag-ibig. Tanda natin yan. Ang tagasunod ni Kristo ay may marka ng pag-ibig. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, ayon sa Juan, Kabanata 13, talatang 35, no? Hindi sinabi ni Jesus, makikilala kayo bilang aking alagad kung magaling kayong mangaral. Walang sinabi si Jesus ng ganon, no? Makikilala tayo kung magaling tayong mangaral. Hindi.
o kung lagi kayong nasa simbahan. Ang sukatan niya ay pag-ibig. Yun ang sukatan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-ibig sa kapwa, pagpapatawad, pagtulong, pagtitiis, pagkakaisa. Kapag iniisip ng mga tao ang pangalan mo, iniisip ba nila ang pag-ibig ni Kristo? Kapag sinabi nating tagasunod ni Kristo, ano ang unang pumasok sa isip? Marami ang nag-iisip na pagiging Kristiyano ay tungkol sa pananalangin, pagpunta sa simbahan o pagsunod sa mga alituntunin. Pero ang pinakapundasyon ng pag-ibig, pagiging tunay na tagasunod ay ang pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Ang pag-ibig ang nakuugnay sa mga tagasunod ni Kristo. Ayon sa Juan 13, tinuturo ni Jesus ang huling hapunan at sa gitna ng mga disciple o disiplo, nagbigay siya ng isang bagong utos, ang magmahalan. Hindi lang ito basta pagmamahal. Ito ay pagmamahal na kung paano niya tayo minahal. Walang kondisyon, handang magsakripisyo at matapat. Ang pag-ibig ang natatanging tanda ng isang alagad. Ayon sa Juan 13:35, sa pamagitan nito'y makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Hindi tayo nakikilala dahil sa ating mga posisyon sa iglesia o sa dami ng alam natin sa Biblia. Nakikilala tayo sa pagmamahal. Ito ang unang ebanghelyo na nakakaibighani at nagpapakilala sa ating pananampalataya. Ang pag-ibig ay aksyon, mga kaibigan, aksyon. Hindi lang salita. Madalas na sinasabi na mahal kita. Yun ang ngayon, viral na salita. Mahal kita, I love you. Pero ang tunay na pagmamahal ay ipinapakita sa gawa. Nagbibigay, nagtitiis, nagpapatawad, at nagsisilbi sa iba. Tulad ni Jesus na nag-alay ng buhay, tayo rin ay tinawag na maglingkod at magbahal ng buo ang puso. Ang tagasunod ni Kristo ay namumuhay na may kaibahan, di ba? Namumuhay tayo na may kaibahan, mga kaibigan. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ayon sa Galatia 2:20. Kapag tunay kang tagasunod ni Jesus, mga kaibigan, may pagbabago. Iba na ang pananalita mo. Iba na ang ugali. Iba na ang pananaw sa buhay. Hindi ka na lumalakad ayon sa takbo ng mundo, kundi ayon sa salita ng Diyos. Nakikita ba ng iba ang pagbabago sa iyo mula nang sumunod ka kay Jesus?
Ayon sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kapag sinabi nating tagasunod ni Kristo, madalas naisip natin ang pagiging Kristiyano bilang tagasunod sa mga alituntunin o pagdalo sa simbahan. Ngunit ang tunay na buhay Kristiyano, mga kaibigan, ay pagbabago ng buhay. Hindi na tayo ang sentro, kundi si Kristo ang sentro ng ating pagkatao. Ang buhay na may kaibahan ay nakikita sa pamumuhay, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Ang lumalakad kasama si Kristo ay nagbabago. Iba ang kanyang mga prioridad, ugali, at pananaw. Hindi na siya sumusunod sa gawi ng mundo, kundi sa tinig ng Diyos. Ang buhay na may kaibahan ay may pagkakakilanlan kay Kristo. Kapag totoo kang tagasunod, hindi mo itinatago ang iyong pagkakakilanlan kay Jesus. Sa halip, ipinagmamalaki mo ito sa salita at gawa. Naiba ang mga desisyon mo dahil iniisip mo kung ano ang makalulugod sa Diyos. Ang buhay na may kaibahan ay nagbibigay ng patutuo sa iba. Ang mga taong namumuhay na iba ay nagiging ilaw sa madilim na mundo. Sila ay halimbawa ng kapayapaan, pag-ibig, kababaang loob, at pananampalataya. Ang tagasunod ni Kristo ay hindi nahihiyang makilala siya. Kaya't ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama. Ayon sa Mateo, Kabanata 10, talatang 32. So ang tunay na tagasunod ni Kristo, mga kaibigan, ay hindi tahimik sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nahihiyang tumayo para sa katotohanan. Hindi niya ikinahihiya ang Panginoon sa eskwelahan, sa paaralan, no? Sa trabaho o sa social media. Kapag kasama mo ang mga hindi mananampalataya, nanatili ka bang tapat kay Kristo, kaibigan? Hindi sapat ang pangalan mong Kristiyano. Hindi sapat. Dapat makilala ka sa pamumuhay mong tulad ni Kristo. Ayon sa Mateo 10:32, kaya't ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. Diba? So maraming tao ang natatakot o nahihiya ipahayag ang kanilang pananampalataya. Lalo na sa mga lugar tulad ng trabaho, di ba? Sa mga paaralan o sa mga kanilang kaibigan. Pero kaibigan, sinabi ni Jesus na ang pagtanggap at pagpapahayag ng ating pananampalataya ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagkilala kay Kristo, kay Jesucristo, ay isang aklat na hindi nahihiyang buksan.
Ang tunay na tagasunod ay bukas na ipinapahayag kung sino ang kanilang sinusunod. Hindi to kailangang laging verbal. Maaari rin sa pamagitan ng pamumuhay na nagpapakita ng pagmamahal, kabutihan, katapatan. Ang pagtanggi o pagkahiya kay Kristo ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan. Ngunit ang sinumang magtatakwil sa akin sa harap ng mga tao ay pagtatakwilan din ako ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ayon sa Lucas 12:9. Mahalaga ang ating tapang, mga kaibigan, na tumayo para kay Jesus dahil ito ay may kaugnayan sa ating kinabukasan. Ang hindi pagkahiya ay nagbibigay lakas sa ibang mananampalataya. Kapag nakikita ng iba ang ating tapang sa pananampalataya, nahihikayat silang tumibay din, di ba? Tumibay din sila. Isa kang liwanag Isa kang liwanag at inspirasyon sa iba upang hindi sila matakot ipahayag ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala. Nais kong makilala hindi lamang bilang Kristiyano sa pangalan, kundi bilang tunay mong tagasunod. Tulungan mo kaming magmahal gaya ng iyong pag-ibig, mamuhay na may kabanalan, at hindi mahiya na tumayo para sa iyo, Panginoon. Maging buhay ko nawa ang patutuo ng iyong presensya. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng lakas at tapang na hindi mahiya na ipahayag ang aking pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming maging matatag sa harap ng pagsubok at panghihiya. Nais kong maging matapang na tagasunod mo sa lahat ng oras. Panginoong Hesukristo, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang mga kapastoran, na sila, O Diyos, ay hahanda upang sa pananambahan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.